Basta ang ating batas, huwag lang mawawala yung pag-ibig at pagmamahal sa kapatid. Walang kasalanan doon. Merong batas ang Diyos sa kanyang mga lingkod nung una sa Israel tungkol sa utang. Yun ay sa panahon pa ni Propeta Moises na nagtuturo siya. Ang sabi ng kasulatan, Exodo 22:25, Kung magpautang ka ng salapi sa kanino man sa aking bayan na kasama mo na dukha, huwag kang magpapakamanunubo sa kanya, nihihingan mo man siya ng tubo. kung magpapautang ka sa aking bayan, ibig sabihin, sa loob ng bayan ng Diyos sa Israel, kumbaga katumbas ngayon ng iglesia, no? Isang asosasyon yun na sa Diyos. So yan sa loob ng bayan ng Diyos. Pero, ano yung hindi mo pwedeng patubuan? Para maliwanag, ano? Basahin natin ang 23:19 ng Deuteronomio. Huwag kang magpapahiram na may tubo sa iyong kapatid, tubo ng salapi, tubo ng kakanin, tubo ng anumang bagay na ipinahihiram na may tubo. Sa isang taga-ibang lupa ay makapagpapahiram ka na may tubo, ngunit sa iyong kapatid ay huwag kang magpapahiram na may tubo, upang pagpalain ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng pagpapatungan mo ng iyong kamay sa lupain na iyong pinapasok upang ariin. Ang utos ng Diyos sa mga Israelita, sa iyong kapatid, huwag kang magpapatubo. Pero, doon sa taga-ibang lupa, pwede kang magpatubo, sabi niya. Alin yung huwag mong papatubuan? Yung tubo ng kakainin, tubo ng salapi, tubo ng anumang bagay na ipinahihiram na may patubo. Kasi ganito yun, ang tinutukoy dukha, yung dukha, kaya nga nangungutang dukha yun wag mong papatubuan kung kakainin lang niya, bibili niya ng gamot, o pambabayad niya sa kuryente para wag naman siyang maputulan. Ano mang mga bagay na makakatulong sa kanya to make life a little easier for him or for her. Huwag mong papatubuan yung kapatid. Kaya yan din ang aming pinapatupad sa iglesia. Pagka ang kapatid manghihiram sa'yo, pambili ng gamot, huwag mong papatubuan. O kaya may sakit yung kanyang asawa, huwag mong papatubuan kung papahiram mo man. Kasi kawawa na nga tapos papatubuan mo pa. Pero ibang usapan, pagka halimbawa, hindi ka naman dukha. Meron kasing nanghihiram, di naman dukha gagamitin sa negosyo, halimbawa. Di naman siya dukha, meron naman siyang kapital. Manghihiram pa siya para lumaki ang negosyo niya. Hihiram ng 100,000. Aba, ibang usapan na yon, hindi na yon para sa dukha, para sa mayaman na yon. Kung magpatubo ka man, parang kagaya ng bangko na nagpapatubo sa kanilang pera, hindi naman masama yun Yung ang nanghiram sa'yo ng kapital, kikita naman siya, i-share ka niya. Ngayon may nagtatanong sa akin, ano ba yung porsyento, kapatid na Soriano? Aba, nasa inyong pag-uusap yun. Sa magkakapatid, nasa usapan yun. Halimbawa, mag-aanap buhay siya, pag kumita ako ng 10% o 20%, hati tayo kapatid. O kaya, kung magkano ang gusto niya, nasa sa inyong usapan, walang nalalabag na pag-ibig. Kasi, hindi naman mahirap yung pinahiram mo na kailangan ng pagkain o daramitin o anumang mga necessities, hindi mo naman siya ginigipit. Naghahanap buhay naman siya. Yun, pwedeng patubuan yun. Yun pagmamahal sa kapatid dahil binigyan kita ng puhunan. Pera ko yun. Kung nasa bangko, kikita rin yun. Binigay ko sa'yo, kumita ka. Hindi naman masama na tulungan mo yung kapatid na nagbigay sa'yo ng kapital. Basta ang ating batas, huwag lang mawawala yung pag-ibig at pagmamahal sa kapatid. Walang kasalanan doon. Pero, pagka ang kapatid nahihiram, pambibili lang ng bigas dahil walang makakain, walang gamot, walang damit, huwag nang papatubuan. Yan ang batas na ating sinusunod sa iglesia, yung pag-ibig.
pag-ibig sa kapatid.